long time no see! Ako muli ang nagbabalik ninyong online bestie Lay na laging nagpapaalala na kung kailangan mo ng makikinig, don't hesitate to reach out. Dahil dito sa We Support, #WeGotYou. Grabe! Ang bilis ng panahon! Diyos ko, patapos na agad ang June. Parang ang daming nangyari, nakakaloka. So, paano ba naman napakaraming rason para magdiwang ngayong buwan? At isang nga sa pinakamalaking selebrasyon, syempre, hindi natin makakalimutan ang Pride Month! And of course, Happy Pride po sa ating mga kasamahan sa LGBTQIA+ community. Grabe ang haba. Yes po, kaisa ninyo kami. So we support sa pagpapalaganap ng pagmamahal, pantay na karapatan, hindi lang ngayong Hunyo, kundi every single day. Yes, and speaking of Pride Month, nakikita nyo ba ngayon ang setup natin, itong mga pa-flags natin, guys? Yes, ito ay simbolo ng kabakla arch. At ang pinakabakla at ang pinaka-colorful sa lahat, our very own Bestie Dan. Hi Besties! Hi Bestie Lay! And happy Pride to all! Ako si Dan and I am a social worker from Crisis Intervention Program. Yes, thank you so much, Dan, for gracing us with your presence in today's episode. So, how should I call you ba? Miss Dan, Mr. Dan, Sir Dan? Alam mo, boyfriend? Bestie Lay, mas comfortable talaga ako na tawagin na ma'am or me. Alright, so Miss Dan, ready ka na bang makipagkwentuhan sa amin? Ayan, Bestie Lay, I was born ready. You know what? It is high time and it is really important talaga na pag-usapan natin yung community namin since it is Pride Month. Mahalaga na matutunan natin or malaman yung live experiences at saka mga emosyon or nararamdaman ng ating mga kasamahan na bahagi ng bahaghari. At ayan na nga guys, very ready na ang ating Bestie Dan. And for sure, maraming tanong ang mga viewers natin. They're really eager para maintindihan kung ano nga ba ang LGBTQIA+ community. At syempre, kabilang na ako doon. So baka pwede naman nating pahapyawan sa mga viewers natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng LGBTQIA+ at ng SOGI. Para may kaunti naman silang background. Ayan, so Bestie Lay, kapag sasabihin natin yung term na LGBTQIA+ at SOGI-SE, sobrang haba talaga at minsan nai-intimidate yung sobrang or na-overwhelm yung ating mga besties kapag kung ano ba talaga or naku-curious sila kung ano yung ibig sabihin nun. Actually, acronym yung LGBTQIA+. Yung L stands for lesbian, mga babae na na-attract sa kapwa nila babae. Yung G stands for gay, umbrella term din yung na ginagamit siya minsan. Ito naman yung mga lalaki na na-attracted sa kapwa nila lalaki. Yung B stands for bisexual, na na-attract yung isang tao to more than one gender. And yung T is for transgender. Yung Q naman is for queer or yung mga questioning for hindi pa talaga nila alam yung kung ano yung gender nila. I, intersex. Ito naman yung mga may katangian na may mga sexual na katangian na not exclusive para lang sa isang babae or lalaki. And yung asexual, and yung plus naman is yung nagre-represent ng wide spectrum pa ng gender na meron tayo. Ganon. Tapos, while naman yung SOGI-SE, isipin na lang natin siya na profile setting siya ng isang tao. Yung SOGI-SE is also an acronym which stands for yung SO, SOGI, sexual orientation. Yung GI is for gender identity. And yung E naman is for gender expression. Yung SC naman natin is yung sexual characteristic na meron ng isang tao. Balikan ko lang, yung sexual orientation is yung nagdedetermine or kung ano ba talaga tayo or kung sino ba talaga tayo. Kung saan tayo attracted na sa ibang tao, kung ano yung gender na na-attract tayo. Yung gender identity naman is yung kung paano natin isipin or kung ano yung tingin natin sa sarili natin. Kung tayo ba is babae, kung tayo ba ay lalaki. While yung gender expression naman, ito yung kung paano natin ipakita sa mundo kung ano talaga tayo or kung paano tayo
kung paano natin gusto makita yung sarili natin ng ibang tao. Sexual characteristics naman is yung kung ano yung mga katangian na physically na meron tayo, yung ating genitals and other biological characteristic na meron yung isang tao. So, ganun siya, Vestile. Okay. So, lahat naman pala may SOGSC. Tama, Vestile. Hindi siya exclusive lang para sa mga miyembro ng rainbow community or yung ating LGBTQIA+ community. I see. As you can see, guys, very well-versed ng ating guest host for today. So, very perfect siya, no? Na siyang naging guest host natin na na-invite natin si Miss Dan for today's episode. So yun, para mas maintindihan ng mga besties natin kung ano ba talaga yung SOGSC, pwede natin siya i-apply sa ating mga sarili. Katulad ko, ako si Dan, ang SOG ko talaga since ako I identify myself as gay, attracted ako sa mga kapwa ko lalaki, and ina-express ko yung sarili ko as feminine. I comb my hair, I wear makeups, or nagsusot ako ng mga pambabae kasi gusto ko ganun ako mag-express sa ibang tao. Tapos, yung identity ko is mas gusto, sa pagkakakilala ko sa sarili ko, I am a girl or babae ako. So, I classify myself as transgender woman. Tapos yung sexual characteristic ko naman, by birth, is male since I have male genitals. So, ikaw ba, Vesely? Baka gusto mo i-share yung SOGSC mo. So, babae ako at meron akong vajayjay. Yun. And I am attracted to men only. So, very straight po talaga ang girl na ito. Yes. Okay, so nabanggit mo, Vesty Dan or Miss Dan, na you identify yourself as transgender woman. Yes. Yes. So, pwede mo bang ibahagi ang kwento ni Dan Lester Dignum as part of the rainbow community? So, ayan nga, Vestile. Growing up, lumaki kasi talaga ako sa very traditional family. Nung bata ako, natatakot pa ako na mag-express kung ano talaga or nalilito pa ako kung ano ba talaga yung gusto ko. Pero nung naalala ko din one time, tinanong ko yung sarili ko sa tapat ng mirror. Sabi ko, bakit may mustache ako? Bakit may ganito akong part ng katawan? Hindi ko nga siya parang hindi siya dapat para sa akin. So nagke-question pa ako. Pero inisip ko na lang, ito talaga yung purpose. May purpose kung bakit ganito yung nangyari sa akin or kung bakit meron akong ganito. How old were you pala when you discovered na iba pala yung ano mo? Sabi ko nga, nung bata pa ako, nalilito pa ako, pero mas naging sure ako sa sarili ko nung grade 7 ako na mas na-enjoy ko na ang mga kasama ko babae, ang mga kaibigan ko babae, na ang nilalaro ko is mga pambabae. Tapos mas nagiging comfortable ako na magsuot ng mga damit na pambabae, maglagay ng makeup or ng powder pa noon nung grade 7 ako. Sa house nyo ba, ganun ka din ba? Or sa school ka lang pwede maging Ayan, ganun? oo. Kasi since before nga, nung nag-aaral pa ako, natatakot pa ako na mag-express. Lalo na kung tinatanong ko yung sarili ko, tatanggapin ba ako ng community, especially my parents or ni Papa. Pero one time, kinausap ako ng tatay ko Sabi niya sa akin, anak, okay lang na maging ganan ka. Basta hindi ka nakakasakit ng ibang tao or nakakatapak ng ibang tao. Tanggap niya ako, basta maging mabuting tao ako. Ganun siya, Vestile. Wow, ang swerte mo naman. You have very supportive parents. Kasi 'di ba usually, pag mga ganyan kasing kwento or ganyang situation, mostly natatakot talaga sila sa papa nila kasi 'di ba, nagagalit or ano kayang gagawin, minsan nagiging abusive na yung parents, ganon. Pero ang lucky mo naman, you're very lucky na you have supportive parents like that. So, Miss Dan, nagbago ba yung pakikitungo ng mga tao na nakapaligid sa'yo? Like for example, yung family mo, yung friends, or workmates ba, ganon. Ever since na naging mas expressive ka sa SOGSC mo? Ayan. Sa mga ganyan namang situation or instances, nung naging mas expressive ako sa kung sino talaga ako, may mga tao talaga na hindi natin mapiplease. Or sabi nga nila, we cannot please everyone. Ang sa akin lang, ang take ko doon, hayaan natin sila. Meron silang
perspective or opinion ng para sa kung ano yung pagkatao ng isang tao, and I respect that. For as long as sabi ko nga kanina, wala akong ginagawang masama or wala naman akong tinatapakan na tao, pagpapatuloy ko lang na gawin kung ano yung mga bagay na gusto ko. Being part of the LGBTQIA+ community, it's not all about being different. Yes. It is about accepting your authentic self, and I am living my authentic self. And I use my experience para maging mas empathetic at saka mas maging understanding sa ibang tao. Ang ganda nun, ha? It's a good thing na your family or wala kang masyadong na experience na challenge within your family. But what do you think or alin sa mga ano sa tingin mo ang mga challenge pa din na nararanasan mo or na-experience mo hanggang ngayon? Ayan. Ang feeling ko or based on my experience, ang pinakang challenge talaga as being part of the rainbow community is yung fear of rejection or yung hindi ka talaga tanggapin ng family mo, ng kaibigan, or ng community. Pero meron ding mga misconceptions or merong stereotypes and assumptions kung ano yung ano ka lang, may sinasabi sa ito ka lang, ito lang yung mga kaya mong gawin. Yun, isa yun sa mga challenges na hinaharap ng community namin. And also, nandyan din yung mga microaggressions na akala nila biro-biro lang, pero para sa mga taong nakakaranas nito, hindi, mayroon pa rin siyang impact or effect dun sa mental health nila or kung sa emotional health nila. And hindi siya lagi-lagi nakikita, pero nandun pa rin talaga yung impact ng microaggressions na nararanasan namin sa community. Meron din mga stories or naririnig ako from sa iba't ibang member or part ng LGBTQIA+ community na napapagod na sila, na paulit-ulit na ipaliwanag at ipagtanggol yung sarili nila sa ibang tao. At talaga, ganun nga, nakaka-stress naman talaga or nakakapagod na ipaliwanag kung ano ba talaga kami or kung paano ba talaga kami nabubuhay. How about you? Do you also feel tired of explaining what you are, who you are? Ganyan ka, depende kasi siya sa situation. Kapag may mga tao ako na nakakasalumuhan na ganyan yung behavior, minsan pinipili ko na i-educate sila, na sabihan sila na hindi mali yung conception niyo about sa community namin. Kapag willing sila or feel ko na willing naman sila na matuto. Pero minsan, ino-honor ko din talaga yung peace of mind ko na hindi na ako nakikipag-engage. Kasi nga, sabi ko nga kanina, nakakapagod din talaga na ipaliwanag yung nang paulit-ulit sa kanila. Yan ba yung tinatawag na minority stress? Yes. Bigyan ko lang din ng insights about dun sa minority stress. Yung minority stress, ito yung stress na nararanasan ng mga nasa minority sectors, katulad namin na nasa LGBTQIA community. Meron tayong iba't ibang daily stressors. Nandyan yung traffic, andyan yung workloads, school loads, at saka yung due dates. And sa amin, sa LGBTQIA+ community, merong added layer ng minority stress. Andyan yung isipin kung kami ba, if ever ba kami is magiging totoo sa sarili namin or mag-out kami, ipakita namin kung ano talaga yung gusto namin gawin at kung sino talaga kami from within, is husgahan ba kami, tatanggapin ba kami, ano kaya yung mga sasabihin ng ibang tao kapag ginawa namin yung mga bagay na ito. Basically, parang nakakadagdag pala siya ng pagod mentally and emotionally sa mga kagaya niya na members ng LGBTQIA+ community. But in your experience, Miss Dan, especially when you were just starting to navigate your gender and sexuality, did you have someone that listened? Was there someone or anyone there to guide you? When it comes to my support system, andyan talaga kasi lagi yung mother ko. Na if ever I have problems or may concern ako talaga within myself, sinasabi ko sa kanya. And she is always all ears para pakinggan yung mga sinasabi ko. And nakakakuha ko sa kanya talaga ng fruitful advices kung paano ko siya susolusyonan or kung paano ko siya malalagpasan. And while navigating, kasi nung back in the days na talagang naguguluhan ako kung ito ba talaga yung gusto ko, is tinanong ko siya one time. Sabi ko, Ma, pwede ba na
kapag, pwede ba na ikaw na lang magsabi kay Papa kasi nga hindi ko kaya. Pero sabi niya sa akin, yung father ko naman kasi, sabi ng mother ko sa akin, maiintindihan ka ng tatay mo kasi nga mahal ka niya. And yun, ginawa ko siyang courage ko, yung words ni mama na sabihin kay father na, pa, ganito po ako, matatanggap mo ba ako? And positively naman, or syempre as parents talaga, sinabi lang din sa akin ng father ko, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, basta maging mabuting tao, katanggap kita at mahal kita. I think it's really nice na nandyan yung mom mo, siya mismo yung parang support system mo. That's why you grew up to be like that, na sobrang understanding, sobrang confident sa sarili mo, walang anything na makakapag-ano sa'yo, no? Na makakasira sa pagkatao mo. Because they are there to support you and love you just the way you are. Yes. Just being dad. Kasi ako, I'm so blessed talaga to have my own family to be my support system. Para naman sa iba siguro na hindi present yung family nila para maging support system nila, na nag-navigate pa talaga or narelito pa sila kung ano talaga yung gusto nila. Pwede sila na magsabi sa kanilang mga friends. Katulad ko din, I have circles of friends na supportive at saka nandyan din sila para gabayan yung mga decisions ko para mas matawid ko yung tamang landas kung ano man yung pipili. As a social worker, naapektuhan ba yung decision making mo as being part of the community? Ayan. When choosing of becoming, or kung ano yung gusto ko maging nung nasa college pa ako, or mag-enroll ako ng college, kasi part po talaga ako sa community namin sa Lucena, ng isang non-government organization, or samahan talaga siya ng mga LGBTQIA+ community ng barangay namin. Barangay Kota. It was called LGBT Kota. And I was an active member nung samahan na yon. And we reach out to communities, nagagawa kami ng drives, ng feeding programs, naglilinis. And yun, parang natuwa ko na sabi ko, parang gusto ko as a profession maging ganun din or makakatulong ako sa ibang tao. So yun, exploring dun sa mga possible na courses na pwede kong applyan during my college is na basa ko agad yung social work. Sabi ko agad, parang it is dealing with social welfare ng tao. So parang yun yung passion ko na makatulong at mag-reach out sa iba. So I chose social work. Wow. So first choice mo na talaga ang social work profession. Yeah. Ang galing naman. This is really your calling. Ika. At saka yun, ipagmalaki ko na lang din na yung LGBT Kota is yun yung pioneer ng LGBT na samahan sa buong Lucena City. So yun, tinularan na sila ng ibang barangay. Wow. Shout out mo sila. Shout out mo sila. And yun din, kasi before, naging SK member ako ng barangay namin. And yun, sobrang privilege ako na masamahan sila lagi or masuportahan yung cause nila when it comes to doing things or projects nga sa barangay namin. So, paano ka naman na social worker? Since I am also a social worker and a proud member of the LGBTQIA+ community, yung experiences ko kasi before, it shaped me on how I become understanding and empathetic. And ina-apply ko siya in daily operations dito sa crisis intervention program. Na when there is a client na agitated or nagagalit talaga, ang sinasabi ko na sa sarili ko, kailangan lang din sila na maintindihan tulad namin. Na kailangan lang din nila ng tenga na makikinig, ng mga mata na hindi sila i-judge, at ng mga kamay na handa silang tulungan. So, with all these challenges, paano mo pinupush yung sarili mo na kayanin? How do you cope? How do you take care of your mental health and your well-being? Ayan. Siyempre, being a social worker din and a part of LGBTQIA+ community, yung mga challenges na gano'n, kailangan, nandiyan talaga yung self-care. Kailangan natin na i-acknowledge na tayo, na as social workers, katulad ko, we cannot give what we don't have. Kung hindi talaga natin
kaya na, or kung wala tayong pagmamahal sa sarili, paano natin siya i-share or ibabahagi sa iba, di ba? Yes, kasi di ba as social workers, lagi nating sinasabi sa clients natin na okay lang magpahinga, na okay lang humingi ng tulong, pero tayo mismo, sinusunod ba natin yon, di ba? So, ikaw, sinusunod mo yon, tama? Oo. Yan. Katulad halimbawa, sabi nga nila, if kailangan mo ng tulong, you should, yun din, yun yung ini-impose ko sa sarili ko. Na hindi natin, na as social workers, tayo yung nagbibigay ng support, ng guide. Pero not all the time. Kasi pag uwi natin ng bahay, tatanggalin natin yung red vest natin and yung cup natin as a social worker. Siyempre, normal na tao din tayo after the day. Kailangan din natin ng support, kailangan natin ng support system na it is okay na humingi ng tulong at mag-reach out. Katulad ng ginagawa natin dito sa We Support, na if ever kailangan mo ng kausap or kailangan mo ng may makikinig sa'yo, handa na makinig at sumuporta si We Support. Yes, tama ka dyan, Miss Dan. Kasi minsan tayo as social workers, sa sobrang focus natin in giving extra love and extra care, ika nga, minsan na-overlook natin na we also need mental and emotional support. Can you also share some memorable encounters as a social worker in a part of the community? Ayan, one time kasi ako dito sa Crisis Intervention Program, I've experienced to talk and interview clients. First hand, nakakausap natin sila. One memorable experience talaga is may isa akong client na part of the community. And sinabi niya sa akin na nakakatuwa na there is a representation sa workplace, especially sa atin, sa government, and sa social work practice na may mga katulad namin. Na sabi ko, sinare niya sa akin na natutuwa siya na kasi nga, hindi lang kami para bagang ito lang yung kaya natin. We can do much better or far beyond sa kung anong sinasabi ng ibang tao. And yun nga, natuwa din ako na sabi ko din sa kanya na, yes po, kung kaya talaga natin or if there is willingness or kung meron talagang compassion dun sa ginagawa po natin, we can serve. Regardless kung ano po yung gender natin. Yun yung sinabi ko sa kanya. Oh, that's so nice. And it's also good, no, na meron din tayong workplace na very open sa LGBTQIA+ community. Masaya ka ba na nandito ka sa CIP? Yes, I'm so much honored and sobrang saya. Kasi dito sa CIP, bibigyan ka talaga nila ng recognition or bibigyan ka talaga nila ng feeling na part ka ng family. Hindi lang sa CIP, pero sa buong department. Na sobrang inclusive ng department natin. And feeling ko talaga isa talaga siyang safe place para sa bawat isa na ipahayag or maging kung sino man sila. One example na din sinabi sa akin ng ni Director Wenz, na free ako na mag-express kung ano talaga yung gusto ko. Sabi niya sa akin, gusto niya daw na pumapasok ko ng with makeup or halimbawa magsusuot ako ng damit na pambabae. Basta comfortable ako. Yes naman, Miss Dan. And we're also very lucky to have you sa CIP as one of our own, yes. Kasi sa profession din ng social workers, wala talagang pinipiling kasarian o identity sa pagtulong at pagmamalasakit. It's a calling, an honor, kahit ano pa ang SOGSU. Vestile, ngayon na narinig mo na yung stories namin, yung mga saloobin as member ng LGBTQIA+ community. Ano naman yung takeaways mo as an ally? I have always been supportive sa mga kapatid natin na bahagi ng bahaghari. Yes, kasi yung pinsan ko din, she is also part of the community. And actually, mas natutuwa nga ako eh. I'm very happy na ngayon, very open na ang society sa mga katulad nyon na part ng LGBTQIA+ community. Para naman sa'yo, Vestidan, paano ba best makakatulong ang ating mga allies pagdating sa mental health and emotional challenges na community? For me, the best thing or na pwede nilang gawin or they can do is to support us
to listen to us and hindi nila kailangan na alam nila agad lahat or mag-ala therapist when kami is nag-express or nagsasabi or nagkikwento sa kanila. Kasi presensya pa lang nila, malaking bagay na yan para sa amin. Not just being simply tolerated or understood, but nire-respeto nila kami and we are treated equally as katulad ng ibang tao. Masaya at makulay talaga ang Pride. Pero its very core is not about makukulay na flag or sobrang mas magarbo na parade or Pride parade. But it is all about advocating for equality, that we exist, we live, and we deserve to love and be loved. And thank you so much for being with us today, Miss Dan. So, salamat rin for sharing your story with us kasi it's giving, it's not all sunshine and rainbows talaga. Yes, at para naman sa lahat ng mga nanonood hanggang matapos ang ating episode today, maraming salamat for tuning in. If you or someone you know may need a little confidence boost, like Miss Dan, a little inspiration, a little encouragement, don't hesitate to reach out. So you can message us on our Facebook page, sa aming email, and you can directly book a kumustahan session with us on Friday. So nandito po yung QR code. Yan. I-scan nyo lang yung QR code namin. Okay? At samahan niyo po kami sa mga susunod pang mga episode as we continue to talk about mental health, self-care, and support, especially in times when you need it the most. And until next time, this is your online bestie Lay, And I am your online bestie Dan. reminding you na anuman ang kulay mo, Hashtag We Got You. Bye! Happy Pride, everyone! Right.